Igon ang Dios sa makausab, maradyaw na buntag sa inyo horot. Maayong buntag kanatong tanan. God is good. And all the time. Kusog nga palakpak diha sa atong buhing a Dios sa Davao City. So karon, gihangyon ako ang tanan sa pagtindog alang una sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Nga makita sa 1 John chapter 4 verse 16 and chapter 5 verse 4. Nahibalo na kita og nagtuong nga gihigugma kita sa Dios og ang Dios gugma. Og ang nagakinabuhi nga may paghigugma anaa sa Dios og ang Dios anaa kaniya. Kay gipildi sa matag anak sa Dios ang kalibutan, gipildi niya kini pinaagi sa pagtuo magaampo kita. Langit no namo nga Dios, ubos sa matagusan namo nga dugan. Ipaubos namo Ginoong Dios ang among kaugalingon sa pagpaminaw sa mga pulong dihog sa balang espiritu nga maghatag kanamog sa kaalam ug kay balong. Aron ang imong pulong Ginoong Dios dayag nga malipayon sa among kasing-kasing una sa pagdawat niini ug labaw sa tanan giyahi ang akong dilang ngabil ngang tanang mga pulong alang kanamong tanan nga gikan kanimo. Kini ang akong pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Magalingkod ang tanan. Una sa tanan mga kaigsunan alang sa pamilya Sapio and Hobay atong gikan sa iglesia sa Ulas Church of Christ atong ipaabot ang pahisubo nga labi na diha sa pagpanaw sa usa nila kabahin sa pamilya igsoon brother Jeremias Sapio Hobay. So kuan kayo sa kuha ang iyang ngalan kay pangalan na sa akong amahan Jeremias. Then dili pagidig sapayan kay ang Hobay paryente sad namo. So, condolences sa tanang mga pamilya diya sa Sapio and Hobay family. Karon mga kaigsunan, pakitanaw sa imong katapad sa wala sa tuo. Pakiingon nga andam na baka mapanalanginan sa pulong sa Ginoo. Andam na ba usab kita maigo sa pulong sa Ginoo? Kaya ang pulong sa Dios gugma karon. O pinaka bugat nga isgutan baya diha mao ang gugma. Our messages nga malambigit sa atong series for this month, The Facets of Love. Mga bahin sa gugma. So atong isgutan karon nga month of February, mga bahin sa gugma. Unsang mga klase nga gugma nga angay pa natong ikinabuhi nga kita magapadayon sa pag-alagad sa atoang buhi nga Dios. Sa ikaupat nga Domingo mga kaigsunan, mga pulong o mga gugma nga naaangay natong himuon kay kini lambigit usab sa atoang pagpangalagad sa Ginoo. Una, the facets of love nga atong isgutan nga gisgutan sa teksto, overcoming barriers to love. Our first subtopic nga madaog nato ang mga nakapababag sa atong paghigugma. Doon ay ba'y mga butang nga nakapababag sa atong paghigugma sa atong isig katao? Daghan ba'y mga butang or naa sa imong kaugalingon nga sometimes dili nato mapakita ang 100% nga paghigugma kaniya. Naa ba na? Dili nato ikalilo nga kitang mga tao, doon natay feelings nga dali lang masakitan. Doon natay mga pagbati nga mahiubos dayon ta. Doon ay mga pagbati nga mangluod dayon ta. Naatay mga pagbati sa tawhanong mga emosyonal nga masilo ta og kana diha nga mga punto usahay muhupas na dayon ang atong pagbati sa isa ka tawo. Apan mga kaigsunan, nining takna we will dive into a transformative message about overcoming barriers to love. Atong gubon, atong daugon karon ang mga nakapababag sa atong paghigugma ngadto sa atong isigka Kristohanon kay matod pa sa ingon sa teksto kitang tanan mga magtotoo og nahigugma kita sa Dios kay ang Dios gugma man og ang nagakinabuhi diha sa gugma nakaila sa Dios. Pero kay tungod tao man kita, pero hinumdumi ang tao na ay Ginoo. Naa ba tay Ginoo? Atong isgutan ang usa ka mensahe nga love is at the core of our Christian faith. In the Christian faith, love is considered the greatest commandment and fundamental aspect of the believer's life.
Muning usa ka sentro sa atong Kristohanong pagtuo in the Christian love. Love is considered the greatest commandment. Because the Bible provides guidance sa tuwa. Nga in Matthew 22 verses 37 to 39, Jesus states that love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. And the second, what is? Love your neighbor as yourself. Then diha sa neighbor, na ipadayon ana, love your enemy. And these commandments, mga kaigsunan, it focuses diha sa gugma towards God and towards others. Kung nahigugma kita sa Dios, the same usab ang atong pagpakita nga gugma ngadto sa atong isig ka tao. Nahigugma ba kita sa Dios? Nahigugma ba ka sa imong katapad nga naa karon? Pakitanaw. Pakiingon sa iya, I love you with the love of the Lord. Gigugma ta ka igsoon kay tungod nahigugma ko sa Ginoo ug nakaila ko sa Ginoo. Kay ang tao nga ingon diha, ang nakaila sa Dios, nakaila sa Ginoo ug nagkinabuhi nga gugma sa Dios, siya usab ni ana mobati. Love is not always easy. Ang gugma dili pud sayon. Ha? Naigugma nga lisod kayo makuha sa isa ka tao. Bisag nahigugma na kaniya, imong ginahatag ng tanan pero lisod pagid kuwaon ang iyang gugma kay labi na di pa siya wa pa siya pagbati sa imo. Grabe nang effort nimo, gihatag na nimo ang tanan, mga beautiful flowers and chocolate. Pero naaghapoy sa kagugma nga lisod. Sa atong Kristohanon, ginahatag na nato ang pagbati nga paggugma sa atong isig ka Kristohanon, pero naay gahapoy mga kauban nato sa diha sa sulod nga pag-alagad sa sulod sa iglesia nga lisod gihapon nato sila ma-please. Lisod gihapon nato sila ma-approach tungod siguro nagkalinlain nga mga sitwasyon. Sometimes we face barriers, selfishness and forgiveness, pride, past wounds, mao ni siya karon igsoon to overcome nato karong adlaw. Mao ni karon ang mga punto nga angay natong gubon nga ma-overcome nato how to love others. Na naman tay gugma sa Dios, pero ang pinakalisod karon ang gugma nato sa isig ka Kristohanon because there are some barriers sa gitawag selfishness, unforgiveness, pride og mga naaging nga mga sakit that prevent us from loving fully. 100% ang atong gugma gyud, pero tungod ni anang mga barriers, it prevent us nga dili kita makahigugmag 100% sa atong isig ka tao. But glory to God, mga kaigsunan, through God's grace, these barriers can be overcome. Amen. Tungod sa grasya sa Dios, kaya nato maguba na, kaya nato madaog na, kaya na ako'y gugmaon ng akong isig ka Kristohanon, bisag na ako'y pride, na ako'y garbo, kaya na ako na tungod sa grasya sa Dios. Kay tungod na kay Ginoo nga imong gidawat. And that barriers, mga kaigsunan, dili pwede nga maintain ra na siya. Gusto unta nimo makiguban sa daghan, pero kay naay barriers, diha lang ka magtago. But now, that barriers, kanang mga barriers karon gub-on nato. Di man kaya sipaon kay base dilig-on ang imong tuhod, patay ka. Pero pinaagi ra gyud sa gugma. Kay matod pa, love conquers all. Amen. Love conquers all. Now, the first barriers to overcome para makapadayon kita sa paghigugma sa atong isig ka Kristohanon, number 1, barriers of selfishness, nga giingon niya, love requires generosity. Self-centeredness can hinder the ability to love others genuinely. Nindot unta mapakita nato ang genuine nga gugma. Kung sa mga butang pa genuine baka nang lig-on gyud siya, di basta-basta madaot dayon kay genuine man nga mga parts. Mura nagsasakyanan kung genuine, branded yun. Pero dili nato mapakita ang branded nato nga gugma kung naatay self-centeredness. It can hinder di ay sa tuwa, makapababag sa tuwa. Nga, doon na tayo tay ability to love others genuinely, pero kay tungod na kay self-centeredness, di nimo kaya mahatag.
Kay ang gugma requires of generosity. Dapat mahigugmaon ka, imong ihatag ang gugma sa iya. Dili lang ang imong feelings ang mabati. Dili lang imong sarili lang ang imong ginatanaw. Dili lang ang imong feelings lang ang imong gibati nga mao na gid ni nga akong nabati manggod. Wa na ko'y pakiniya. Nasaktan manggod ko, nalain ko niya. Imong side ra ang imong gisabot. Mo ni mga self-centered. Imong rang side ang imong gisabot, wala nimo gisabot ang side sa isa. Ihatag ang imong pagsabot sa isa ka tawo nga nakasala nimo. In Philippians chapter 2 verses 3 to 4, ayaw kamo paghulat og bisan unsa tungod lang sa kahakog o sa pagkamapaytas-on, kundili pagpaubos kamo og hunahunaan ninyo nga mas maayo pa ang uban kay kaninyo. The highlights. Dili lang ang inyong kaayuhan, ang inyong hunahunahon, kundili ang kaayuhan usab sa uban. Ihatag ang gugma igsoon sa imong isig ka Kristohanon. Ihatag ang gugma sa imong isig ka tao. Nga dili lang daay ta mag-isip sa atong kaugalingong, kundili ginaisip, ginahuna-huna usab nato ang kaayuhan para sa uban. Ingana ba ang atong gugma? Wa na'y nagamin. Ingani ba ang atong gugma? Ang atong gugma, ginaisip nato ang kadaghanan. Ang atong gugma, ginaisip nato unsay makaayo sa atong mga kaubanan. Bisag lain ang imong pamati, pero because of love, imong mapaabot ang tinuod nga pagbati nga kaayuhan para sa uban. Kabalo ka mo hatag. Kaya nga naman, kung unsa man tong imong ginahimo sa isa ka tao, mabalik ra man pud na sa imo, kay moabot gid ang panahon nga masipyat pud ta. Tama? Moabot ra gid ang panahon nga magkamali ta. Nya kung dili tas generosity sa paghatag og gugma nga pagpasaylo unsa diha, di pud nato na madawat kung panahon ikaw masipyat usab. That's why mga kaigsunan, nini nga mensahe, it encourages believers to prioritize others. Kaya ba nimo na ma-priority ni mga uban? Look what happened sa atong mga early Christians kaniadto. Kaya nila, nahimo nila ang tanan. Sama sa kong gingon during sa house fellowship, gibaligya nila ang ilang mga kabtangan or bahin sa ilang kayutaan o unsa diha, aron lamang pag-apod-apod ang halin ngadto sa mga nanginahanglan because of love. Kaya nga naman doon na sila'y pagbati. Kaya mabaligya tag isa kahalin o isa kayo butang, ay ako aragid ni. Mupalit na dahil kog ako Imagine, pero sa early Christian kaniadto wala nila na naisip. Every time nga naa sila ginabaligya, ginaisip gid nila ang uban. One time, sa sayaban ko, naisa ka membro dito nga, kung sa profile pa, kanang pangkinabuhi, lisod gid kaayo. Panahon nga di ay nga nagapalit na siya og bugas, ginakungkuman di ay niya ang pastor. Mautong time nga, murag kuan, mihato siya, 1 kilo yata, or 2 kilo, mihato siya balay, personage, tuktok siya. Siya, pastor, kung sa man, ay bugas o gulay, sayuti man kusog dito. Siya, siyempre ako nakabalo ko sa iyang status, ayaw na. Kaya kanang kaluoy ato, ayaw na, para na sa inyo ha. Siya, pastor, para masayod ka. Nga every time nga nagapalit mi og bugas, ginatanaw namo ang imong kaayuhan, ginakumkuman ka namo. Hangtod na puno og nadaghan og gihatod na. Kung di mi mo dawaton, di mi mapanalanginan. Ang atong ginaisip na bless ko ato kay wala lang nila ginaisip ang ilahalang sitwasyon nga sayang na ni ihatod kay pastor. Nga para na ni sa muaon niya paniudto pampanihapon, pero nasakripisyo niya, the priority niya kay wala lang niya ginaisip ang ilahara. In the midst of their poverty o kalisod sa ilang kinabuhi igsoon, pero nakaya pa nilang ma-extend og help ngadto sa ilang mga isig katao. And the same with us, mga kaigsunan. Kung natay mga katawhan, mga kaigsunan, nga nabaluan nato, nga nanginahanglan sila sa atong gugma, i-extend nato. Amen. Ipakita nato, kay gingon din na, di lang ang inyong kaayuhan, ang inyong unaw-naon, kundi ang kaayuhan usab sa uban. Lisod man, pastor. Pero naman kay Dios. Naman tay gugma sa Ginoo, kaya nimo na. And the second point, barriers of unforgiveness. Love requires forgiveness. Dili na maguba kung di ka muhatag og pagpasaylo.
Unforgiveness, di nimo na ma-overcome kung di ka mohatag og forgiveness. Kay love requires forgiveness. Holding onto grudges can create significant barriers to love others. Kanang ang pagpugong sa atong pagdumot, instead magdumot ka, pero na kay pagpugong sa kasuko nimo, mahimo nga mahinungdanon ang mga makapababag sa atong gugma. Kanang maguba nato bagtong mga makapababag. Pero kung magdumot gihapon ka, naagyapon kay grudges sa iyaha, di nimo kaya suko gid ko. Lisod gid siya. Pero holding onto grudges can create significant. Imagine, ang pagpugong sa atong pagdumot, makahimo og mahinungdanon. Nga mapakita pa nato ang atong gugma diha sa atong isigka Kristohanon. Labi na gyud. Nakatry na ba ta natay kaaway? Miabot ba sa point nga naa kay kaaway? Honest lang, namo? Wow, sana all walay kaaway sila. Miabot gid individually, Kristohanon man or dili Kristohanon, naigis abot sa point nga naa siya kaaway sa opisina. Kaaway nimo ng chismosa diha. Kaaway nimo ng himantayon sa imong trabaho. Kaaway nimo ng mga sip-sip. Oh, kaaway nimo na. Nga ikaw pud masakitan ka ngano gidaot ka, di ba? It's your enemy. Dili nato mapakita ang gugma kung ang atong pagdumot naa mahimo ni siyag babag. Pero mapugngan ang atong pagdumot tungod sa gugma. Kay ngano man, kung kabalo ka mo dawat, og muhatag og pasaylo sa imong kaaway, kaya nimo na. Ephesians chapter 4 verses 31 to 32. Ingon din ha, isalikway ninyo ang tanang mga kaligut-gut, kapungot, og kasuko. Ayaw ka mo pamalikas. Ay, bitaw kasuko nato. Yawa ani nga nawungoy. Anak ka sa makapamalikas ka sa imong kaaway. Di ba? Napagay ko mga makapisti, di ba? Mga nga nga words pamalikas sa imong kaaway. Tungod kay naglagot man ka. Og pagsultig dautan batok sa usag-usa katao, unta mamatay na lang siya. Unta madisgrasya na lang. Usay ingani ba? Og pagdinumtanay. Hinoon, ingon diha, magminaayo og magmalumo kamo sa usag-usa. Og magpinasaylo ay kamo sa pagpasaylo sa Dios kaninyo pinaagi kang Kristo. Isa nga barrier sa atong pag-alagad igsoon kining unforgiveness gyud. Kanang lisod sa paghatag og pagpasaylo. Tinuod gyud na igsoon. One time nga naay nag-live nga followers na ako mi-join ko, na timingan nga naka-share gyud ko about forgiveness. Kay nibati siya og kasuko sa iyang igsuon. Lisod kayo dawaton. Pero ato nga time naka-share ko, nakahilak siya sa online. Imagine, misulod lang ko live niya, naka-share ko pulong na tambagan ang iyang gibati tungod sa iyang kasuko sa iyang igsuon for how many years? Nya karon gikan di ato siya naa siya mga sakit nga giayo siya sa Ginoo, gipanalanginan siya sa Ginoo. Motong ingon ako, sister, ma'am, kung unsa tong gihimo sa Dios sa imuha, nagpakamaayo ang Ginoo, gitubag sa Ginoo, giayo ka, ihatag usab sa uban nga nakapasakit nimo. Mausab ka na igsuon. Magmalumo kita. Kaligot-got o kapungot o kasuko, lami gyud ni siya. Pero igsuon na kay Dios. Amen. Natay Ginoo nga nakailata sa iya because forgiveness frees us from the burdens of anger and bitterness. Ang pagpasaylo, maghatag og kagawasan ka nato sa kabugaton nato. Amen. Kinsay nagdala-dala diri og kabugaton sa isig katao. Unta walay mapataas. Igsoon, matud pa sa nagsunglit sa tuwa, kung na kay mga burdens on sa diha, sometimes isa gyud ni. Mga burdens atong kasing-kasing ang anger, kanang pagka-bitter nato sa ubang tao. But true forgiveness frees us. Maghatag og kagawasan sa tuwa. Kay gusto sa Ginoo nga malipayon ka, mag-alagad sa iya, pero niya nang pagkamalipayon, gawas nun usab unta ka sa imong gibati sa imong kaaway. Paingon sa imong katapad, basi kaaway nimo na, I love you with the love of the Lord. And this verse calls believers to extend kindness and forgiveness. Malumo o pagkamasapasayloon, reflecting the grace nga atong nadawat gikan kang Kristo.
Matod pa sa isa kag katawo bisag unsaon gid nako, madagan ko inang counter lisod gid pastor. Isa nga pinakalisod gyud nga himuon nato kining pagpasaylo baya. Mo daw ang ilang lisod. But for Christians, ang ganda, asa to? It is an encouragement to let go of the grudges and embrace a spirit of reconciliation. Amen. Experiencing the freedom that comes with forgiving others. It is an encouragement to let go of grudges and embrace a spirit of reconciliation. Mo embrace ta diha sa espiritu nga may pagbalik. Sugot ba mo nga magkit-anay mo dirig Domingo? Ngilagyo kay mo distansya sa bangko? Kay tungod naab gihapon kay kalain niya? Sugot ba tayo nga naigsuon? Dili. Bugat kayo, isang nga bugat ni nga ngay natong i-overcome. That experiencing freedom that comes with forgiving others. Mag-start na siya. Kung naman kay moabot man gid ka sa point nga naa kay mahimo kaaway or nahimo kag kaaway pud niya, extend and embrace the spirit of forgiveness and reconciliation. Amen. Palakpakan nato ang Dios because forgiveness is essential for healing relationship and allowing love to grow. Wow. Forgiveness is essential for healing relationship. Sugot ba ka nga namatay na kawa ka, wa nabalik ang inyong relasyon? Nya nagdahom kag langit? Nya na imong kaaway na pa dito, nabuhi-buhi pag yun ang imong kaaway. Nauna pa ka. Lain kayo, no? But that's why igsoon essential for healing. Pag anindot nga ayuhon nato, idaghan kayo pa nga naa sa ato ang kanang kinabuhing Kristohanon kaming gitawag yun. Bugat gid man ni. Mo nang gitaas-taas na ako gamay. Gamay ra tong first point. And allowing love to grow. Gusto man nato mag-grow ta sa pagpangalagad. Amen? Pasayloa siya. Release. Bisag unsaon nato igsoon kung maudyat na ang pagkinabuhi nato nga Kristohanon nga gugmag yun ta. Pagpasaylo gyud ta. Digid nato ikalilong sa atong pagkakristohanon nga naa ni nga mensahe. That's why it's a challenge for us nga ang pagwala sa pagdumot og pagpakita o gugma sa atong kaaway maggikan gihapon na sa imong pagbati sa Dios. Nakaya nimo ni kay tungod na ako'y pagbati. Murag kuan ba? Nagpasayloay ang mga igsuon kay tungod sa ilang pagbati sa ilang ginikanan. Pero nga ba? Kaya niya na pasaylong niyang igsuon nga nag-away sila kay tungod naggugma man siya sa iyang ginikanan taas og respeto tungod pagtahod. Kaya niya mapasaylong niya hang igsuon kay tungod sa iyang ginikanan. The same sa to. Kaya nato mapasaylo ang atong mga igsuon sa pagtuo nga nakasaway nato o nakapasakit nato tungod sa gugma nato sa Dios. And that ingon sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15, if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Kabugat. Kulba, Brother Charles. Kung naay day nakasala sa tua, nyawa nato na pasaylo, kita usab di pasayloon sa Ginoo. Manang gingon sa Ginoo, balik sa una. Adto sa siya, bako ka mo duol sa Ginoo. Para mapasaylo di ay ka sa Ginoo, pasaylo una siya. Amen? And forgiveness is a heavy chains that binds our hearts. Usa ka bugat nga kadina nga nagakos atong kasing-kasing. Dili ka ng kadina ra nga naa diha sa atong pultahan. Katong mga bugat nga chain gyud, di ba? Ini unforgiveness is gingon diha is a heavy chains that binds our hearts. Forgiveness is not about condoning wrong. Wala lang nato giingon nga gikonsente nato ang iyang mali nga gihimo. But about setting yourself free to love again. Wow. Wala nimo siya gipasaylo kay tungod na consider nimo nga sayang sala. Wala. Gipasaylo nimo siya kay gusto pud nimo nga ikaw sa imong kagalingon gawas na pud ka nga mahigugma sa iya. Pilit-pilit na asang tubig.
Mo ni nindot igsoon. Forgiveness is not about condoning. Kanang wala nimo gikonsente ang mali. But about setting yourself free to love again. Di ba? Kanang gusto na pud nimo siya higugmaon. Sugot baka nga di na nimo siya higugmaon. Dili man na parehag ex nga balikan pa. Lahi na. Sa Kristohanon walay ex diri. Kung nakasala siya, baliki higugmaa siya. Amen. Dili pagtungod kay para lang sa kanang ex na, wala nagig kay labot kay ex naman. Pero sa Christian life in our love dili pareha ingana ang pagbati. Kung nakasala siya, higugmaon nimo siya para mahigugma na usab ka sa iya. Amen. Ingana ang pagpasaylo. Ang pagpasaylo dili mahitungod sa pagkonsenter sa sayop apan mahitungod sa paghatag sa imong kaugalingon nga gawasnon ka sa paghigugma pag-usab. Gusto ba ka igsoon ang imong kaaway kaniadto higugmaon na pud nimo karon? Gusto ba ka ana? Imong nagdaot sa imo ha. Higugmaon na pud nimo karon, gusto ka ana? Hala, walay nag-amin. Reflect on anyone you need to forgive. Pray for God's strength. Ampo. Nga kusog gikan sa Dios to release that hurt and embrace His healing love. Ampo diha sa Ginoo para ma-release ka ng imong kasakit sa isig kakristohanon and embrace nimo ang proseso sa pag-ayo nga gikan sa Dios. To heal sa ato ang mga gibati. Next, the barrier of pride. Love requires humility. Mamanggid ni ang katuyuan. Kung naa kay garbo, nakinahanglan gyud og pagpaubos. Because pride to humility can create distance. Pride can create distance between individuals, making it difficult to love. Tuo ba mo, ana? Singa kaya na unta nimo, gugmao na unta nimo, papasaylo na unta nimo siya because of pride. Pride can create distance. Kung physical nga distansya, dito na ka maglingkod, kay naman diri mong kaway. Dito. Diba? Dili. Sugot ba na? Nya nabi higayon nga magtapat baya mo. Nya magkita pud mo sa mall, magkita mo sa market, sa tindahan, o sa imong sa silingan, sa kalsada. Nya unsaon nimo? Ana na lang ka, hi. Plastic. Di ba? Moingon dahil mo, duda na po dahil itong nag-ingon sa imong nga hi. Murag plastic ra gito siya ba? Duda gid na ako, plastic gito siya. Kita na ko iyang payong, miingisi lagi, pero gaana po lagi. Dili na. Making it difficult to love. Lisod kayo. But Proverbs 16:18, daghan nag-share ani. Ang kahambog o kapamahitason sa usa ka tawo makapalaglag kaniya. Ang bugiro ba ta? Kung sininong pa niya, bugiro ko kay kuan ba? Dili lahi yang pagkambugiro. Ang bugiro ba ta? Mamaning kay ninong slogan gamay. Pero lahi yang pagkabugiro. Ang bugiro ba ta? Mapahitason ba ta? Amen. Kay ingon diha, ang kahambog o kapapahitason sa usa ka tawo makapalaglag kaniya. Maunay makapa-imperno nato igsoon. Way hambugiro sa langit, way taas og garbo sa langit, way suplada sa langit, way mapatistason sa langit. Kay ngano man ang naa sa langit iya na sa Dios. Mao na karon samtang buhi pa ta, kay basi mamatay ta sa sunod nga mga adlaw o orasa. Kay nakabalo naman ta nga way hambugiro sa langit. Kung sa kanta pa na walay ber sa langit. Oo. Kung karon pud sa ato ang mensahe, way hambugiro sa langit, way mapahitason sa langit, way suplada sa langit, way plastic pud sa langit. Gusto ta mamalangit? Ayaw pag sinuplada. Humility as exemplified by Christ. It's crucial para sa to overcome that kind of barriers, kining pride. Maigo manggod ta. Una magitay garbo, na ita ego. But pride creates distance in relationship. It focuses on self rather than others. Diba? It creates distance in our relationship. Kaya nga naman, makapokus naman kasi mong kaugalingon rather than others. Pero kung nakatanaw
ka sa kayuhan sa uban, makaya nimo. Mawala nang imong pride dira. When we choose humility, we create room for genuine love. Amen. Kung pilion nato ang pagpaubos, makahimo kini og bakante or dapit sa tinuod nga gugma sa imong kasing-kasing. Kanang naana ka, makinabuhi nimo. Lisod man magpasaylo, pero kung ikinabuhi nimo, dali ra, murag paghatag ba? Lisod man gid ang paghatag, pero kung ginapractice ang paghatag, sayon lang muhatag bisag dako. Tama? The same pod na siya sa sala o sa atong isig ka Kristiyanon. Kung na-practice ang pagpasaylo, bisag dako ang nahimo ni sister, ni brother sa imo, kaya nimo siya mapasaylo. Amen. And ask yourself, where is pride keeping me from loving others? Karon igsoon, tinguha nga humble yourself diha sa tubangan sa Ginoo. Apologize. Serve. Or listen more attentively sa iyang gibati. Kaya basi wa ka kahibalo, wa nimo nabalaan kay tungod sa imong pride, wa pud ka kabalo sa iyang side. Nga naa day say open sa imo, day ang may sala, sad. Tungod sa pride, di nimo mapa-attentive ka, di ka maminaw sa iya, ikaw gitong nagsugod. Ikaw gitong hinungdan. Ngita pag hinungdan. Hello. Murag hapit na gid mga man. Ingon sa Psalms 147, ask yourself, apologize, serve. At the last point, barriers past wounds, love requires healing. Usa ka barriers sa mga niagi. Kay common baya nato, napasaylo, pero dili makalimot. Tama ba na? Di ta makalimot. But ingon diha, sa Psalms 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Kung si doktor pa, nag-aayo og may kuan diha sa problema sa kasing-kasing. Pero ang Ginoo, ginaayo niya ang mga sakit sa atong kasing-kasing emotionally sa pagdumot, kasuko, kaligot-got, pagdumot o garbo. Di man siguro, Dok, makita dito ang garbo sa pag-opera ni mo, Dok, no? Pag-ana ni doktor sa heart, pag unsa na bypass, Dok, tawag, pag-ana, ay naay garbo di ay ni. Wala man dito. Ang iyang focus, katurang asa na, bay barado na dito. Pero ang focus sa Ginoo is to heal. Ang pag-ayo sa atong mga sakit sa atong dugan. Nagmalampuson man ang profession ni Dok sa pag-ayo, ang Dios mas labaw sa pag-ayo. He binds up. Gilipay niya ang mga masulubon o giayo ang ilang mga samad. Sometimes, to damage people trying to heal each other is love. To damage people, trying to heal each other. Unsa makapayo sa ila? Gugma. Unsa ilang gihatag? Heart. Gugma, kay naaman diri sa imong pagbati. But sometimes past hurts make it hard to trust and love again. Yeah? But God is a healer. He can restore your heart and make it whole. Kaya mabalik sa Ginoo ang imong mga nagkadugmok nga mga dughan. Kaya balikon sa Ginoo ang mga nagkadugmok ni mga kasing-kasing nga pagkaligot-gut unsa pa didto. Kaya na ibalik sa Ginoo, i-whole niya nga buo ka sa iyang atubangan because God is a healer for those who have broken nga mga pagbati. Amen. Ingon diha, bring your brokenness to God in prayer. Magkaunsa man igsuon, hilak sa tubangan sa Ginoo. Tested and proven na. Moingon ka, pastor, ikaw? Yes, kadaghan. Daghang mo kuan sa mua kami mga ministro. Daghan. Di na unta, di mo wali, kami ta mga pero kaya i-overcome kay magwali pa ka. Moadto pa ka mag-visitation, i-overcome na mo na kay lisod kay moadto nga walay panalangin. Di ba? Walay blessings kung Allow Him to heal you and give you the strength to love again. Brothers and sisters in Christ, mga kaigsuunan,
allow nato nga si God ang muayo ug hatagan kita niyang kusog sa paghigugma kanila. Unsa ganit ang kangkuan karon Alden Richard, to love again? Unsa to ilang love, Hello, love again. Oh, pakingan sa mga katabad, hello, I love you again. Alden Richard og si kuan. Beloved brothers and sisters in Christ, love is not just a feeling. It's a choice and a commandment. Because God says, when you love your God with all your heart, love your neighbor as yourself. While selfishness, pride, unforgiveness, and past wounds may seem like unsurmountable barriers, we serve a God who specializes in breaking down walls. Na may specialty nato, kung asa tama ayo, tama. The same po diya sa Ginoo. Pag itugyan nimo ug nagtuo ka sa Ginoo, we serve a God. Nag-alagad ta sa Dios who specializes in everything, especially sa pagguba sa atong mga ginabati kanang mga barriers. Spend time. As we draw near to Him, He will empower us to love as He loved us. Kung naagid ang Ginoo, siya gid mutabang sa pagigugma ngadto sa uban. Galatians chapter 5, verse 13. For you, brothers, we call to freedom, but do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Rather, serve one another in love. Maradyaw na buntag sa inyo, Oro.